Hi guys! Welcome ulit. Part 2 nga ito ng reaction to my PNP cadet photos. Sa video na to, magkakaroon ulit kayo ng overview kung ano bang buhay ko nung kadete ako. At kung aspiring PNP cadet ka naman, pwede mo itong gawing inspiration. Tara, simulan na natin. Ito palang picture ko na ito after ito ng company run. Ang company run ay isang activity during intramurals. Isa ding itong competition kung saan yung walong company ng academy ay magkakaroon ng palakasan at pabilisan tumakbo within 3 kilometers. Kung sino ang pinakamabilis, siya yung mananalo. At kailangan, sabay-sabay din sila. Ginaganap nga itong activity nito sa oval ng academy. Then after ng activity na yan, nagkakaroon ng photo opportunity ang mga kada company sa grandstand. So kung mapapansin nyo yung background, yan yung wall na makikita nyo pagpasok nyo sa academy. Yan yung likuran. Dagdag ko lang yung company run, isa itong activity or healthy competition, pinopromote yung camaraderie ng lahat ng company. Nagkaroon din pala kami ng photo opportunity kasama yung mga classmate ko. Kung mapapansin nyo, parang nakalinbak pala kami that time. Di pa kasi kami recognize yan or plebo pa lang kami. So yan yung mga standard na posture na dapat naming observe. Ito naman, same activity lang, lumipat lang kami ng pesto. Ito yung malapit sa statue ni General Castañeda. So si General Castañeda, sa kanya pinangalan yung kampo ng PNPA. Ito naman, itong picture naman na ito, isa din to sa activity ng intramurals, tug of war. Actually, ang intramurals, maraming event, activities in sports yan. Nandun yung ball games, board games, palarong Pinoy, at marami pang iba. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang kakompetition mo dito ay yung ibang company din. Maliban sa pag-conduct ng examination sa mga aspiring cadets, meron din kaming ibang activity tulad ng courtesy call. Or ito yung activity na magpapakilala kayo sa mga upper class na nandun sa lugar. Isa sa pinunta namin ay yung provincial director, fire marshal, and by the way, sa Naga City pala yan. Ito naman, preparation namin sa testing center or sa Naga College Foundation. Diyan naman ang ginawa namin, nagpe-prepare kami ng mga classrooms at yung ibang kailangan para sa day of examination. Nung time namin, yung examination, sabay na din sa break ng mga kadete. Kaya after nyan, diretso na kami break. Ito naman, isa sa subject namin, crime scene investigation. So yan, yung professor namin, nagkaroon ng senaryo. Diyan tinuruan kami ng mag-mark ng evidence. At syempre, kasama na rin dito yung documentation or inventory. So yan, nagkaroon kami ng role-playing, may soko, may victim. Kumbaga, nagkaroon kami ng crime scene scenario. So ito naman, same din, crime scene investigation din. So ibang araw naman to ginanap. Nagkaroon kami ng role-playing. Yung iba dyan, siya yung investigador, siya yung victim, siya yung soko, security, at iba pa. I think second class kami nito or third year. Ito naman picture na to, first summer training namin. Nung fourth class kami. Every summer kasi, meron kayong training na designate sa kada class. Kami that time is police intervention course and fire safety seminar. Itong time na to, fire safety seminar ang tinuro sa amin. Ang naging lecture area namin ay yung grandstand. Dito na din kami nagkaroon ng practicals. Ang practicals namin yun ay Fire Olympics. Tinuruan kami dyan paano gumamit ng fire truck and fire hose. Tinuruan din kami ng rope techniques na pwedeng magamit mo kung sakaling may fire incident. Doon pala sa Fire Olympics, yung walong company sa class namin, nagkaroon ng competition. So pabilisan na ito ng mga tinuro nila sa amin. Ito naman yung pangalawang summer training namin, yung BISOC or Base Internal Security Operation Course. Itong picture na to, ito yung water search and rescue namin. Ginanap nga ito sa labas ng academy. So almost 1 week kami dyan. Diyan tinuruan kami gumamit ng bangka na ginagamit sa operation. Tinuruan din kami lumangoy na naka full battle gear, dala yung mga gamit mo sa backpack. May technique na ginagamit dyan para lumutang yung backpack. Then kasama na din yung firearm. Diyan din sa beach na yan, tinuruan kami ng air-to-ground operation. Dito, gumamit kami ng helicopter. Tinuruan kami ng skills and techniques kung ano ba dapat gawin pag gagamitin mo yung helicopter sa operation. Sa Bisok din, tinuruan din kami ng rappelling or yung ginagamit mo yung rope para makaakyat or makababa sa building. Ginanap pala yan sa loob ng academy, yung training na yan. Then sa training na din yan, tinuruan din kami ng firearms proficiency. Yung picture na yan, yan pala yung mga teammates ko nung Bisok. So during Bisok, magkakaroon kayo ng teammates. Madidivide kayo sa iba't ibang team. So yan, lahat ko yan kaklase. Ito naman, picture na to, isa to sa traditions ng company. Ang tawag dito ay company's time. Same din ito sa na-discuss ko nakaraan, squad leader's time. Pero on company level. Lahat ng members ng company pupunta. Magkakaroon ng konting kasayahan
para ma-boost yung moral ng mga kadete sa loob ng company. Fourth class ako this time. Isa ito sa mga inaabangan talaga naming activities. Kasi dito, mas lighten yung atmosphere. Kumbaga, kasiyahan siya. May kainan, makakausap mo yung upper class ng hindi ka mirror roleplay. Ang roleplay kasi, yan yung mga mirror roles you have to play sa kada class. So yung ibang class, kailangan mag-supervise, kailangan kang pagalitan, kailangan kang turuan. Then yung ibang upper class naman, ibang role naman. Habang tumataas yung class mo, iba-iba yung role na gagampanan mo. So, yun yung role playing. Para mas maintindihan nyo. For example, sa fourth class, ano ba yung role na dapat mong gampanan? Yan yung sumunod ka sa mga utos sa'yo, kailangan mong maglinis ng dorm, kailangan mong mag-ayos ng uniform mo, kailangan mong mag-ayos ng kailangan sa company. Kumbaga, ikaw yung nasa working force. Pag third class ka naman, kailangan mong supervise yung underclass mo, yung fourth class. And meron ka ding role na supervisory. Then sa second class naman, supervisory role naman, isusupervise niya yung dalawang class. Then sa first class, meron na kayo niyang designation, company commander, admin, operation, supply, and etc. Yan na yung mga role na gagampanan nyo. So dito, lighten up ang atmosphere, kumbaga in term, tropa-tropa, para makilala ang isa't isa, then para ma-enjoy yung moment na kasiyahan. Ito naman, isa ito sa picture ko kapag umuwi ako during break. Yun namang sinabi ko kanina, during exam, meron ding break at meron ding summer break. Nagva-vary yung araw ng break, nakadepende sa command. Umabot ito either 1 week to 3 weeks. So yan, yung break ko, ini-spend ko siya sa family. At syempre, kung makikita nyo sa picture, yung kidit girl ko. So yan, tapos na tayo. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at marami kayong natutunan. Kung di nyo pa napanood yung una kong reaction video sa mga photo ko nung PNP cadet pa ako, panoorin nyo tong video na to. Kita-kita tayo sa next episode ng reaction to my PNP photos. Marami pa akong naitagong picture. Ang kagandahan dito kasi nare-recall ko yung mga nangyari sa akin sa loob na pwede ko may share sa inyo, ma-inspire kayo, ma-motivate kayo. Yun lang, maraming salamat.